Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Isang paglalakbay sa panahon. Pagkilala sa mga sinaunang kabihasnan. Ang kasaysayan ay isang malawak at misteryosong karagatan, puno ng kwento at lihim na naghihintay na matuklasan. Sa gitna nito, ang mga sinaunang kabihasnan ay kumikinang na mga hugis, nagpapakita ng katalinuhan, pagkamalikhain, at pagtitiis ng sangkatauhan. Hindi lamang sila mga pangyayari sa nakaraan, sila ay mga pundasyon ng ating kasalukuyan, na nag-aambag sa ating kultura, teknolohiya, at paraan ng pamumuhay. Sumakay tayo sa isang kapanapanabik na paglalakbay sa panahon, tungo sa mga sinaunang kabihasnang nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Bago pa man ang mga modernong lungsod at teknolohiya, umusbong ang mga sibilisasyong nag-iwan ng mga kamangha-manghang marka. Mula sa mga monumental na estruktura, hanggang sa mga komplikadong sistema ng paniniwala at pamahalaan. Samahan ninyo ako sa pagtuklas ng mga misteryo at kamangha-manghang kwento ng mga sinaunang kabihasnang ito, at alamin kung paano ang kanilang mga pamana, ay patuloy na nakaka-impluwensya sa ating mundo ngayon. Ano nga ba ang kabihasnan? Isang pagsusuri sa katuturan nito. Madalas nating marinig ang salitang kabihasnan. Ngunit, ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Higit pa ba ito sa simpleng pag-unlad ng lipunan? Sa pinakasimpleng pagkakaintindi, ang kabihasnan ay isang yugto ng pag-unlad ng isang lipunan, na nailalarawan sa pagkakaroon ng organisadong sistema sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Mga palatandaan, o katangian ng isang kabihasnan. Ang kabihasnan ay hindi basta-basta pagdami ng populasyon o paglawak ng teritoryo, kundi isang komprehensibong pag-unlad na sumasaklaw sa mga sumusunod na palatandaan o katangian. Ang pagkakaroon ng mga sumusunod na elemento ay karaniwang itinuturing na mga palatandaan o katangian ng isang umuunlad na kabihasnan. Organisadong pamahalaan at sistema ng batas. Isang organisadong sistema ng pamumuno at pamamahala, na nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa lipunan. Ito ay maaaring sa anyo ng monarkiya, republika, o iba pang sistema ng gobyerno. Ang pagkakaroon ng batas ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan, at paglutas ng mga alitan. Ang mga batas ay nagtatakda ng mga pamantayan ng pag-uugali, at nagbibigay ng balangkas, para sa pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan. Ang mahusay na pamamahala ay mahalaga, sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad. Relihiyon at paniniwala. Ang relihiyon ay may malaking papel sa pagbuo ng isang kabihasnan. Isang sistema ng paniniwala at pagsamba, na nagbibigay ng kahulugan sa buhay, at nag-uugnay sa mga tao sa isang mas mataas na kapangyarihan, nagtataguyod ng pagkakaisa, at nagbibigay ng moral na gabay. Ang mga ritual at seremonya ay nagpapakita ng mga paniniwala at kaugalian ng isang kabihasnan. Ang relihiyon ay may malaking impluwensya sa kultura, moralidad, at mga kaugalian ng isang lipunan. Sistema ng pagsulat at edukasyon. Ang pag-imbento ng isang sistema ng pagsulat ay isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng isang kabihasnan. Ito ay nagpapahintulot sa pagtatala ng impormasyon, pagpapanatili ng kasaysayan, at pagpapaunlad ng edukasyon, at paglilipat ng kaalaman sa susunod na henerasyon, na nagpapadali sa pag-unlad ng iba pang mga aspeto ng lipunan. Ang pagsulat ay mahalaga sa pagpapalaganap ng kaalaman at kultura. Komplikadong ekonomiya at espesyalisasyon. Ang isang kabihasnan ay mayroong masalimuot na sistema ng ekonomiya, na sumusuporta sa mga pangangailangan ng populasyon. Ito ay nailalarawan sa espesyalisasyon ng mga trabaho, pag-unlad ng kalakalan, at paggamit ng teknolohiya sa pagsasaka, at iba pang industriya. Ang paghahati ng paggawa
ay nagpapahintulot sa mas mataas na produktibidad at pag-unlad ng mga kasanayan. Ang kalakalan, maging sa loob o labas ng teritoryo, ay nagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga lipunan. Urbanisasyon at arkitektura. Ang pag-usbong ng mga lungsod, ay isang mahalagang tanda ng isang kabihasnan. Ang mga lungsod ay nagsisilbing sentro ng kalakalan, kultura, at pamahalaan. Ang arkitektura, bilang isang anyo ng pagpapahayag ng kultura at teknolohiya, ay nagpapakita ng pagkamalikhain at kakayahan ng isang kabihasnan. Ang mga malalaking istruktura, tulad ng mga templo, palasyo, at mga pader ng lungsod, ay nagpapakita ng organisasyon at kapangyarihan ng isang kabihasnan. Teknolohiya at inobasyon. Ang pag-imbento at paggamit ng mga teknolohiya, ay isang mahalagang tanda ng isang kabihasnan. Ito ay maaaring sa anyo ng mga kasangkapan sa pagsasaka, mga sistema ng irigasyon, mga pamamaraan sa paggawa, o mga sistema ng transportasyon. Ang pag-unlad ng teknolohiya, ay nagpapabilis ng paglago ng ekonomiya, at nagbibigay daan sa mas malawak na pakikipag-ugnayan. Sining at kultura. Ang sining at kultura, ay nagpapakita ng pagkamalikhain at identidad ng isang kabihasnan. Ito ay kinabibilangan ng mga anyo ng pagpapahayag tulad ng musika, panitikan, pagpipinta, eskultura, at sayaw. Ang mga ito ay nagpapakita ng mga paniniwala, kaugalian, at karanasan ng isang lipunan. Ang mga ito ay nagsisilbing salamin ng kanilang kasaysayan at karanasan. Ang mga nabanggit na katangian ay hindi nag-iisa. Magkakaugnay ang mga ito at nagtutulungan, upang bumuo ng isang progresibong lipunan. Ang kabihasnan, ay hindi isang simpleng konsepto. Ito ay isang komplikadong proseso ng pag-unlad, na nailalarawan sa pagkakaroon ng organisadong sistema, sa iba't ibang aspeto ng buhay panlipunan. Ang pag-unawa sa mga katangiang ito, ay mahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan, at pag-unawa sa pag-unlad ng sangkatauhan. Ang bawat kabihasnan ay may natatanging kombinasyon ng mga katangiang ito, na nagbibigay sa kanila ng sariling identidad at yaman. Ang kahalagahan ng kabihasnan. Pundasyon ng kasalukuyan at kinabukasan. Ang kabihasnan, sa kanyang malawak na kahulugan, ay hindi lamang isang yugto sa kasaysayan, kundi isang mahalagang pundasyon ng ating makabagong lipunan. Ang pag-unawa sa kahalagahan nito, ay nagbibigay daan sa mas malalim na pagpapahalaga sa ating kasalukuyan, at paghahanda para sa hinaharap. Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng kabihasnan. Pundasyon ng makabagong lipunan. Ang mga sinaunang kabihasnan ay naglatag ng mga pundasyon, para sa mga institusyon at sistema na ating ginagamit ngayon. Mula sa mga konsepto ng pamahalaan, batas, at ekonomiya, hanggang sa mga sistema ng pagsulat at komunikasyon, ang mga ito ay nagmula sa mga pag-unlad at imbensyon ng mga sinaunang tao. Ang mga prinsipyo ng arkitektura, inhinyera, at agrikultura na kanilang binuo, ay nagbigay daan sa pag-unlad ng mga lungsod at infrastruktura, na ating tinatamasa ngayon. Pinagmulan ng kultura at teknolohiya. Ang mga sinaunang kabihasnan, ay hindi lamang nag-ambag sa pag-unlad ng mga praktikal na sistema, kundi pati na rin sa pag-usbong ng kultura at sining. Ang kanilang mga paniniwala, alamat, sining, at panitikan, ay nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga artista, manunulat, at palaisip. Ang kanilang mga imbensyon at teknolohiya, tulad ng paggamit ng gulong, pag-imbento ng papel, at pag-unlad ng mga sistema ng irigasyon, ay nagbigay daan sa mga makabagong teknolohiya, na ating ginagamit ngayon. Pagkakakilanlan ng mga sinaunang kabihasnan. Ang pag-aaral ng mga sinaunang kabihasnan, ay nagbibigay daan sa atin na maunawaan ang pagkakakilanlan ng mga sinaunang lipunan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang mga gawa, paniniwala, at pamumuhay, nakakakuha tayo ng mas malalim na pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng kultura, at ang pag-unlad ng sangkatauhan. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon at aral para sa ating panahon. Ang kahalagahan ng kabihasnan, ay hindi maikakaila. Ito ang pundasyon ng ating makabagong lipunan, ang pinagmulan ng ating kultura at teknolohiya,
at ang susi sa pag-unawa sa pagkakakilanlan ng mga sinaunang lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, mas mauunawaan natin ang ating kasalukuyan, at mas mahuhulaan ang ating kinabukasan. Ang kabihas ng Sumibol sa Lambak Ilog. Ang pinagmulan ng sibilisasyon. Kabihas ng Mesopotamia. Ang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates sa Mesopotamia, umusbong ang isa sa mga unang kabihasnan sa mundo. Kilala ang mga Sumerian sa kanilang mga imbensyon, tulad ng gulong at sistema ng pagsulat, ang cuneiform, na nagbigay daan sa pagtatala ng mga batas, panitikan, at kasaysayan. Ang kanilang mga lungsod-estado, tulad ng Uruk at Ur, ay nagpakita ng mga komplikadong sistema ng pamamahala at organisasyon. Ang lambak ilog ng Tigris at Euphrates, ay matatagpuan sa malawak na lupaing sakahan ng Mesopotamia. Literal na nangangahulugang lupa sa pagitan ng dalawang ilog, sa rehiyon na tinatawag ngayong Iraq, ay itinuturing na isa sa mga unang kabihasnan sa mundo. Dahil sa dalawang ilog na ito, ang lupain ay naging mainam na sakahan, kaya't tinawag na Fertile Crescent, isang paarkong matabang lupaing nagsisimula sa Persian Gulf, hanggang sa silangang baybayin ng Mediterranean Sea. Ang palagiang pag-apo ng mga ilog na ito, ay nagdulot ng pagtaas ng tubig, at kapag humupa na, ay nag-iiwan ng mainam na lupang sakahan. Ang lokasyon nito sa Fertile Crescent, isang rehiyon na may saganang lupa at tubig, ay nagbigay daan sa pag-unlad ng agrikultura, at paglago ng populasyon. Ngunit hindi lamang likas na yaman ang nagpaunlad sa Mesopotamia. Ang kanilang mga kontribusyon sa sibilisasyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, hanggang sa kasalukuyan. Maliban sa napakainam na lupang sakahan malapit sa mga ilog, may mga natagpuang kasulatan mula dito, sapat upang tawagin ang Mesopotamia, bilang ang duyan ng kabihasnan. Ang mga nabanggit na kasulatang ito, ay kapantay ng mga natagpuang kasulatan sa Ehipto, na kilala bilang hieroglyphics. Cuneiform naman para sa mga Sumerian ng Mesopotamia. Hindi tulad ng mga sentralisadong imperyo, ang Mesopotamia ay binubuo ng mga independenteng lungsod-estado. Bawat isa ay may sariling pinuno at batas. Ang patuloy na pakikipagdigma sa pagitan ng mga lungsod-estado, ay nagdulot ng pag-unlad ng mga teknolohiya sa militar, at mga sistema ng depensa, ngunit nagdulot din ito ng kawalang tatag, at pagbagsak ng mga imperyo. Mga makabagong imbensyon at kontribusyon. Ang Mesopotamia, ay kilala sa maraming makabagong imbensyon at kontribusyon sa sibilisasyon. Sistema ng pagsusulat, ang cuneiform. Isa sa mga pinakamahalagang kontribusyon ng Mesopotamia, ay ang pag-iimbento ng cuneiform, ang unang kilalang sistema ng pagsulat. Gamit ang mga hugis wedge na marka sa mga luwad na tablet, na itala nila ang mga batas, panitikan, at kasaysayan, na nagbigay daan sa pagpapanatili, at pagpapalaganap ng kaalaman. Code of Hammurabi. Ang Code of Hammurabi, na inukit sa isang malaking haligi ng bato, ay isa sa mga unang kilalang kodigo ng batas. Ito ay naglalaman ng mga batas, na nagsasaayos ng iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa mga krimen, hanggang sa mga kontrata. Kilala ito sa prinsipyo ng mata sa mata, ngipin sa ngipin, na nagpapakita ng isang sistema ng hustisya, na nakabatay sa paghihiganti. Ziggurat. Ang mga ziggurat, ay mga malalaking templo na may hagdan-hagdang istruktura. Ito ay itinuturing na mga sentro ng relihiyon at politika, at nagpapakita ng pagiging sophisticado ng arkitektura ng mga Mesopotamian. Bagamat ang kabihas ng Mesopotamia ay matagal nang nawala, ang impluwensya nito sa kasaysayan ay hindi maikakaila. Ang kanilang mga imbensyon at kontribusyon, ay naglatag ng pundasyon para sa pag-unlad ng mga sumunod na kabihasnan, at ang kanilang mga kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, at nagtuturo sa atin, hanggang sa kasalukuyan. Ang pag-aaral sa kanilang kasaysayan, ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa pinagmulan ng sibilisasyon, at ang pag-unlad ng sangkatauhan. Kabihas ng Ehipto. Ang regalo ng Nile. Ang ilog Nile, ay ang buhay ng sinaunang Ehipto.
Ang taunang pagbaha ng ilog, ay nagbigay ng mayamang lupa para sa agrikultura, na nagsuporta sa isang malaking populasyon. Ang mga Ehipsyo, ay kilala sa kanilang mga nakakamanghang piramide, mga komplikadong sistema ng paniniwala, at mga ambag sa matematika at medisina. Ang kanilang mahabang kasaysayan ay puno ng mga makapangyarihang pharaohs, at mga kahanga-hangang monumento. Maliban sa Asya, mayroon ding sinaunang kabihasnan sa Afrika. Ang kabihas ng Ehipto, na umusbong sa lambak ng Ilog Nile, ay isa sa mga pinakamatanda, at pinaka-impluwensyang kabihasnan sa mundo. Kilala ito sa mga kahanga-hangang piramide, natatanging sistema ng pagsulat, na tinatawag na hieroglyphics, at sa kakaibang paniniwala sa kabilang buhay. Ang kanilang mga kontribusyon sa matematika, at sa paglikha ng kalendaryo, ay nagpapakita rin ng kanilang pagiging maunlad. Pinamumunuan ng mga pharaoh, na itinuturing na mga hari-Diyos ang kabihasnang ito, sa loob ng libu-libong taon. Ito ay natagpuan sa Ehipto, sa lambak ilog ng Nile. Mahalaga para sa mga taga-Ehipto ang Nile River. Sa sukat na 4,160 milya, ito ang nagsisilbing patubig sa bansa, upang hindi maging ganap na disyerto ang lupain. Tinawag ang Ehipto, bilang ang regalo ng Nile, dahil sa kabila ng pag-apo ng tubig baha tuwing umuulan, nagdadala naman ito ng halumigmig, o malamig na hangin sa mga tuyong lupa, sapat upang mag-iwan ng matabang lupang maaaring taniman. Matatagpuan ang sinaunang Ehipto sa Hilagang Silangang Afrika, sa kahabaan ng Nile. Ang ilog na ito ang naging sentro ng buhay ng mga Ehipsyo, nagbibigay ng tubig para sa irigasyon, pagkain, at transportasyon. Ang lambak ng Ilog Nile, ay isang matabang lupain, na nagbigay daan sa pag-unlad ng agrikultura, at paglaki ng populasyon. Mga kontribusyon. Ang Ehipto ay kilala sa maraming kontribusyon sa sibilisasyon. Piramide. Ang mga piramide ng Ehipto, tulad ng mga nasa Giza, ay mga kahanga-hangang monumento, na nagsisilbing libingan ng mga pharaoh, at ng mga piling miyembro ng lipunan. Ang mga ito ay simbolo ng kapangyarihan, kayamanan, at pagiging mahusay ng mga Ehipsyo sa arkitektura at inhinyera. Hieroglyphics. Ang mga hieroglyphics, ay isang sistema ng pagsulat, na gumagamit ng mga larawan at simbolo, upang kumatawan sa mga salita at tunog. Ito ay isang mahalagang imbensyon, na nagbigay daan sa pagtatala ng kasaysayan, relihiyon, at iba pang aspeto ng buhay ng mga Ehipsyo. Mummification, at paniniwala sa kabilang buhay. Ang mga Ehipsyo, ay may malakas na paniniwala sa kabilang buhay. Upang maghanda para dito, isinasagawa nila ang mummification, isang proseso ng pagpreserbo ng bangkay. Ang mga mummy ay inililibing kasama ng mga gamit at pagkain, na inaasahang gagamitin nila sa kabilang buhay. Kalendaryo at matematika. Ang mga Ehipsyo, ay nakalikha ng isang kalendaryo, na binubuo ng 365 na araw, na nahahati sa 12 buwan, na may tig-30 araw at 5 karagdagang araw. Nagkaroon din sila ng kaalaman sa matematika, na ginamit nila sa pagtatayo ng mga piramide, at sa iba pang aspeto ng kanilang buhay. Pamumuno. Ang mga pharaoh ang namuno sa kabihas ng Ehipto. Sila ay itinuturing na mga hari-Diyos, na may ganap na kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanilang mga nasasakupan. Ang kanilang kapangyarihan ay sinasagisag ng mga piramide, at ng iba pang mga monumento. Sa ngayon, bakas pa rin ang maunlad na kabihasnan ng Ehipto dulot ng Ilog Nile. Ang Cairo, na nasa silangan ng Ilog Nile, ang siyang pinakamalawak na lungsod sa Ehipto, at nakinabang din sa mga natatanging yaman mula sa Ilog Nile. Gayon din ang makasaysayang lungsod ng Alexandria, na nasa kanlurang bahagi ng Ilog Nile, na nagsisilbing daungan para sa mga mangangalakal, at punong lungsod noon ng Ehipto. Ang kabihas ng Ehipto ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng mundo. Ang kanilang mga kontribusyon sa arkitektura, pagsulat, relihiyon, matematika, at kalendaryo, ay patuloy na pinag-aaralan at hinahangaan hanggang sa kasalukuyan.
Ang kanilang mga gawa ay nagpapakita ng kanilang katalinuhan, pagkamalikhain, at pagiging maunlad bilang isang kabihasnan. Kabihas ng Indes. Ang misteryo ng Ilog Indes. Sa lambak ng Ilog Indes, umusbong ang isa pang maunlad na kabihasnan. Ang lungsod ng Mohenjo-daro at Harappa ay nagpapakita ng mga maayos na plano ng lungsod, mga sistema ng dumi sa alkantarilya, at mga makabagong teknolohiya. Marami pa ring mga misteryo ang nakapaloob sa kabihas ng Indes, dahil sa limitado pa ang ating pag-unawa sa kanilang sistema ng pagsulat. Ang kabihas ng Indes, na umusbong sa paligid ng Ilog Indes, ay isa sa mga pinakamahalagang sibilisasyon sa sinaunang mundo. Kilala ito hindi lamang sa lawak ng impluwensya nito, kundi pati na rin sa kahangahangang mga kontribusyon nito sa urban planning, sanitasyon, at kalakalan. Ang Ilog Indes ay dumadaloy sa isang lupaing tatsulok at tangway sa Timog Asya. May malawak na sukat na siyang naghiwalay sa ibang mga lupain, dulot ng bulubundukin ng Himalayas, at talampas ng Tibet. Kasama ng Ilog Indes ang dalawa pang mahahalagang ilog ng India, ang Ganges at Brahmaputra River. Dahil sa mga ilog na ito, nabuo at umunlad ang mga sinaunang kabihasnan sa India. Pangunahin na ang kabihas ng Mohenjo-daro at Harappa. Bagamat wala na sa kasalukuyan ang mga sinaunang lungsod na ito ang naging batayan upang malinang ang paniniwala at kaisipang Hindu. Ang mga paniniwalang ito ang naging gabay ng mga Asyano, sa paglinang ng kanilang kabihasnan, nakatulong upang matamo ang mataas na moralidad at antas ng pamumuhay. Mula sa simpleng pamumuhay malapit sa Ilog Indes, mayroon ng higit na 1,000 lungsod at pamayanan na matatagpuan sa India, kasama na dito ang bahaging Pakistan, na kalapit lamang ng Ilog Indes. Sa kabilang dako, bahagi din ng sinaunang kabihasnan ang natatanging kabundukan ng Himalayas, na nababalutan ng makapal na yelo, na nagpapalamig ng klima sa ilang bahagi ng bansa. Ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa pagtatanim, sapat upang matuklasan din ang paggawa at paggamit ng irigasyon. Mga kontribusyon. Ang mga pangunahing kontribusyon ng kabihas ng Indes ay maaaring hatiin sa 3 mahahalagang aspeto. Urban planning at arkitektura. Grid system. Ang pinakakapansin-pansin na kontribusyon, ay ang kanilang maayos na urban planning, na gumagamit ng isang grid system sa pagdisenyo ng mga lungsod. Ito ay nagpapakita ng mataas na kaalaman sa inhinyera at arkitektura, na nagreresulta sa maayos na pagkakaayos ng mga gusali at kalsada, na nagpapadali sa transportasyon at pamumuhay. Hindi ito karaniwan sa mga sibilisasyon noong panahon na iyon. Standardisasyon ng mga materyales at sukat. Ang mga gusali ay ginawa gamit ang pare-parehong mga materyales at sukat, na nagpapahiwatig ng isang sentralisadong sistema ng pagpaplano at produksyon. Ito ay nagpapakita ng mataas na lebel ng organisasyon at koordinasyon sa loob ng lipunan. Sanitasyon at pampublikong kalusugan. Sistema ng kanal at palikuran. Ang kabihas ng Indes ay nagtayo ng isang komprehensibong sistema ng kanal at palikuran. Ang mga palikuran at kanal ay maayos na nakakonekta, na nag-aalis ng mga basura at dumi sa lungsod. Ito ay isang malaking hakbang sa larangan ng pampublikong kalusugan, na nagpababa ng panganib ng mga sakit. Mga pampublikong paliguan. Ang pagkakatuklas ng mga malalaking pampublikong paliguan, ay nagpapakita ng kahalagahan ng kalinisan sa kanilang kultura. Ito ay nagpapahiwatig ng isang mataas na antas ng kamalayan sa kalusugan at kalinisan sa lipunan. Kalakalan at pakikipag-ugnayan. Malawak na ugnayan ng kalakalan. Ang kabihas ng Indes, ay mayroong malawak na ugnayan ng kalakalan, na umaabot sa iba't ibang bahagi ng Timog Asya, at hanggang sa Mesopotamia. Ang pagtuklas ng mga selyo at iba pang mga artifact na nagmula sa Mesopotamia sa mga lungsod ng Indes, ay nagpapatunay sa ugnayan at pakikipagpalitan ng mga kalakal at ideya, sa pagitan ng dalawang sibilisasyon. Pag-unlad ng mga teknolohiya sa paggawa. Ang kanilang kalakalan, ay nagpapakita ng pag-unlad ng mga teknolohiya sa paggawa, partikular sa paggawa ng mga gamit araw-araw, at mga kalakal na pangkalakalan.
Ang Harappa at Mohenjo-daro. Mga sentro ng sibilisasyon. Ang Harappa at Mohenjo-daro ay dalawa sa mga pinakamahalagang lungsod sa kabihas ng Indes. Ang mga ito ay nagsisilbing mga sentro ng kalakalan, kultura, at administrasyon. Ang mga natuklasang labi ng mga lungsod na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pamumuhay, kultura, at organisasyon ng lipunan ng mga taong nanirahan doon. Ang kabihas ng Indes, bagamat mayroon misteryo pa ring nakapaloob sa kasaysayan nito, ay nag-iwan ng isang mahalagang pamana sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kanilang mga kontribusyon ay nagpapakita ng kanilang pagiging maunlad at maayos na organisadong lipunan. Ang pag-aaral sa kabihas ng Indes ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa pag-unlad ng sibilisasyon, at ang kahalagahan ng pagpaplano at organisasyon, sa pagtatagumpay ng isang lipunan. Kabihas ng China. Ang kapangyarihan ng Ilog Huanghe. Ang Ilog Huanghe, o Yellow River, ay mahalaga sa pag-unlad ng kabihas ng China. Ang ilog ay nagbigay ng mayamang lupa para sa agrikultura, at naging daanan para sa kalakalan. Ang mga Tsino ay nag-ambag ng malaki sa agham, teknolohiya, at sining, na nag-iwan ng isang mayamang pamana sa mundo. Katulad din ng ibang kabihasnan, nagsimula din sa ilog o lambak-ilog ang kabihasnan sa China. Sa Ilog Huanghe, o Yellow River, kakaiba ang katangian ng ilog na ito, dahil ang Huanghe ay nagdedeposito ng dilaw na banlik o silt sa kapatagan. Tinawag naman na luwas ang banlik na ito, na isang uri ng matabang lupa, na mainam para sa sakahan. Ngunit, hindi tulad ng ibang ilog ng sinaunang kabihasnan, ang Huanghe ay nagdala ng kalungkutan sa China, dahil sa pag-apo ng ilog na ito. Naging sanhi ng pagbaha, na nagdulot ng pagkamatay ng maraming Tsino. Ito ang dahilan, kung kaya't tinawag sa kasaysayan ang Ilog Huanghe, bilang ang pighati ng China. Ang kabihas ng Tsino, na umusbong sa mayamang lambak ng Ilog Huanghe, ay isa sa pinakamatanda at pinaka-impluwensyang sibilisasyon sa mundo. Ang mahabang kasaysayan nito, na sumasaklaw sa libu-libong taon, ay minarkahan ng sunod-sunod na mga dinastiya, bawat isa ay may sariling natatanging kontribusyon sa pag-unlad ng kultura, sining, at teknolohiya. Mga kontribusyon. Narito ang mahahalagang kontribusyon ng tatlong unang dinastiya, ang Xia, Shang, at Zhou. Bagamat limitado ang mga nakasulat na ebidensya para sa dinastiyang Xia, ang Shang at Zhou ay nag-iwan ng mas malinaw na marka sa kasaysayan. Dinastiyang Shang. Ang dinastiyang Shang ay nag-iwan ng malinaw na marka sa kasaysayan ng China. Isa sa kanilang pinakamahalagang kontribusyon ay ang paggamit ng oracle bone script, isang uri ng pictograph writing na ginamit sa panghuhula. Ang mga natuklasang oracle bones ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa relihiyon, politika, at pang-araw-araw na buhay ng mga tao noong panahong iyon. Ang pag-imbento nito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapaunlad ng sistema ng pagsulat sa China at sa mundo. Bukod sa pagsulat, ang Shang ay kilala rin sa kanilang mahuhusay na gawa sa bronze. Ang mga kagamitan, armas, at mga ritual na bagay na yari sa bronze, ay nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng teknolohiya, sa metalurhiya at sining. Ang mga ito ay nagpapatunay ng kanilang mataas na antas ng kasanayan at pagkamalikhain, na nag-iwan ng isang mahalagang pamana sa sining at teknolohiya ng China. Dinastiyang Zhou. Sumunod sa Shang ang dinastiyang Zhou, na nagpakilala ng isang bagong konsepto sa pamamahala. Ang Mandate of Heaven. Ang ideolohiyang ito, ay nagsasabing ang kapangyarihan ng emperador, ay nagmumula sa langit, at mawawala, kung hindi niya mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanyang kaharian. Ang konseptong ito ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa politika at lipunan ng China, sa loob ng maraming siglo, na nagtatag ng isang sistema ng legitimacy, na nakabatay sa moralidad at kapakanan ng mga mamamayan. Ang pagbagsak ng isang dinastiya, ay hindi na lamang isang simpleng pag-aalsa, kundi isang indikasyon ng pagkawala ng Mandate of Heaven.
Ang mga kontribusyon ng mga unang dinastiya ng China, partikular ang Shang at Zhou, ay hindi lamang mahalaga sa kasaysayan ng bansa, kundi pati na rin sa pag-unlad ng sibilisasyon sa buong mundo. Ang pag-imbento ng pictograph writing, ang mataas na antas ng teknolohiya sa metalurhiya, at ang konsepto ng Mandate of Heaven, ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan at kultura ng China, at nagkaroon ng malaking impluwensya sa mga sistema ng pagsulat, teknolohiya, at pamahalaan, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pag-aaral sa mga dinastiyang ito, ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa pag-unlad ng sibilisasyon, at ang kahalagahan ng mga ideya at teknolohiya sa pagbubuo ng ating kasalukuyang mundo. Bagamat may limitadong ebidensya para sa dinastiyang Xia, ang mga sumunod na dinastiya ang nagpatunay ng isang matatag na pundasyon, na nagbigay daan sa mahabang kasaysayan at impluwensya ng kabihasnang Tsino. Ang mga lambak ilog, ay hindi lamang mga daanan ng tubig. Ito ay mga duyan ng sibilisasyon. Sa mga saganang lupaing binabad ng mga ilog, umusbong ang mga unang kabihasnan, na nagpaunlad ng agrikultura, kalakalan, at mga komplikadong sistema ng lipunan. Ang pagkakaroon ng patuloy na supply ng tubig para sa irigasyon, ay naging susi sa pag-unlad ng agrikultura, na nagbigay daan sa pag-unlad ng mga pamayanan, at paglago ng populasyon. Ang mga ilog ay naging likas na daanan din para sa kalakalan, na nag-uugnay sa mga pamayanan, at nagpalaganap ng mga ideya at teknolohiya. Sa paglalakbay natin sa mga sinaunang kabihasnan, ay hindi lamang isang pagsulyap sa nakaraan, kundi isang pagkilala sa mga pundasyon ng ating makabagong mundo. Ang mga sibilisasyong ito, sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba, ay nag-iwan ng isang mayamang pamana, na patuloy na nakakaapekto sa ating buhay sa kasalukuyan. Ang mga institusyong panlipunan na ating kinadyasnan, mula sa mga sistema ng pamahalaan, hanggang sa mga konsepto ng batas at hustisya, ay may mga ugat sa mga sinaunang kabihasnan. Ang mga paraan ng pag-oorganisa ng lipunan, ang mga estruktura ng kapangyarihan, at ang mga konsepto ng karapatan at tungkulin, ay pawang nagmula sa mga karanasan at eksperimento ng mga sinaunang tao. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng mga institusyong ito, ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na pananaw, sa kung paano sila umunlad, at kung paano natin sila mapapabuti sa kasalukuyan. Higit pa rito, ang mga teknolohiya na ating ginagamit sa araw-araw, ay may malalim na koneksyon sa mga imbensyon at pagtuklas, ng mga sinaunang sibilisasyon. Mula sa pag-imbento ng pagsulat hanggang sa pagpapaunlad ng mga sistema ng irigasyon at arkitektura, ang mga sinaunang kabihasnan ay naglatag ng pundasyon, para sa mga teknolohikal na pag-unlad na ating nararanasan ngayon. Ang pag-aaral sa kanilang mga tagumpay at kabiguan, ay nagbibigay sa atin ng mga aral, na magagamit natin sa pagbuo ng mga bagong teknolohiya, at paglutas ng mga hamon sa kasalukuyan. Sa huli, ang pag-aaral ng mga sinaunang kabihasnan, ay hindi lamang isang akademikong pagsisiyasat, kundi isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa ating sarili bilang mga tao. Ito ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa ating pinagmulan, ang ating mga kakayahan, at ang ating potensyal. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanilang mga tagumpay at kabiguan, maaari nating matutunan mula sa nakaraan, at magkaroon ng mas malinaw na direksyon, tungo sa isang mas maunlad na kinabukasan. Ang kanilang pamana ay hindi lamang isang koleksyon ng mga katotohanan at petsa, kundi isang inspirasyon para sa patuloy na pag-unlad at pagbabago. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.